Muling binigyang diin ni Pangulong Aquino tapat na hangarin ng kanyang administrasyong isulong ang mga reforma para sa kapakanan ng mamamayan at ng bansa. Inihag ito ng Pangulo sa kampanya ng mga senatorial candidates ng Team Pinoy sa Laguna. Narito ang report ni Rocky Ignacio. Nais ni Pangulong Aquino gawing permanente ang pagtahak ng mga Pilipino sa tuwid na daan. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa kanyang pagharap sa mga taga-Laguna, ang unang lalawigan na sinuyod ng Team Pinoy matapos ang proklamasyon ng mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa Plaza Miranda. Ayon sa Pangulo, nakasalalay kasi sa resulta ng halalan ang pagpapatuloy ng reforma tungo sa mabuting pamunuan. Kaya naman, ang mga pagsisikap at tagumpay natin sa tuwid na daan ay handog namin sa aming mga boss na hindi nagsasawang makibalikat sa ating krusada ng tuwid na pamamahala. Tinututukan na nga po natin ang mga araw ng pagtitiis na Laguna mula sa makupad na serbisyo. Ngayon, dinidiligan natin ang inyong kasipagan ng tapat na paglilingkod. At titiyakin natin ang mga paarap ng mga taga-Laguna sa tuwid na daan ay tunay na maaabot. At Kaya maging sa mensahe ng Team Pinoy na isang Pangulo na maging malinaw sa publiko ng Pangulo kaugnay na rin sa mga tumatayong common candidate ng partido. Ilang kasi dito ay ini-endorso ng una. Kasi ang usapan namin kailangan klaro, no? Na hindi ba para bang pananaw namin yung kabilang grupo, medyo lahat yata ng kulay, lahat ng kulay, lahat ng direksyon ay nandun na. So pag nagsalita tayo sa publiko, gusto natin may isang mensahe, inimportansya namin sa kanila, sa lahat ng kandidato, kailangan isang mensahe natin para Hiniling ng Pangulo sa mga kandidato na isentro ang kampanya sa magiging kontribusyon sa pagpapabuti ng bansa sa halip na bumatikos. Sa gitna na rin ito ng umano'y pagbatikos ni Vice President Jojo Binay sa umano'y hindi nararamdamang kaunlaran ng mahihirap. Pero gate ng Pangulo, hanggang maganda ang trabaho ni Binay sa gabinete, wala itong problema sa kanya. So long as the Vice President is doing his job as far as the housing sector is concerned, then I have no problems with him, and also the OFW sector. And in fairness to him, he has done his job. Lalo sa OFW, these are very trying times. No? There is a global economic downturn, there's the Arab Spring, and so on. No? And so long as he does his job, why should I be complaining? No? Samantala, hindi naman iwasan na isisi sa nakaraang liderato ang mga nabubunyag na anomalya. Kabilang na dito ang 18.7 billion pesos na dredging ng Laguna Lake para masugpo ang pagbaha sa malaking bahagi ng Laguna. Nakapagtataka daw kasi na nakalusot ang kontrata na kitang-kita ang kamalian sa simula pa lamang. Pero sa kabila nito, may magandang balita ang Pangulo bilang solusyon sa problema ng pagbaha. Una na dito ang nakatakdang pagpapatayo ng road ring dike at paglilipat sa mga residenteng nasa mapanganib na lugar. Yung construction period tinataya po, pag-aaral pa, no? Saan mo dapat talaga isi-situate dito? Magkakaroon ng dilawa doon sa upstream, kakaroon ng dike na magiging karsada rin. Tapos pati yung funding nito, ang proposal, private sector magpa-fund, kapalit may marireclaim na kaprasong lupa. 30% ng tanda ko ang proposal, yun ang pambayad natin sa kanila para maitayo yung dike na may 4-lane road sa taas nito. Mabubuksan mo na rin lahat ng tatagusan itong kalsadang to at mape-prevent mo na yung pagbaba nung lahat itong silt na material. Sa bandang huli, muling inilatag ng Pangulo ang mabubuting bunga ng reforma. Kabilang na dito ang pagwawakas sa kakulangan ng silid-aralan, pagkakaloob ng elektrisidad sa may 36,000 barangay. Nauna nang sinabi ng Palasyo na kapapalooban pa rin ng governance ang pagsama ng Pangulong Aquino sa sorties ng Team Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, San Pablo City.